Hi guys! Welcome again sa ating YouTube channel guys. So ngayon guys, ang weather dito sa Germany ay napakaganda. Ngayon guys, like I said, gagawa ako ng ipapaalam ko sa inyo kung anong mga batas dito sa Germany na yung nalalaman ko lang po dahil ako po ay matagal na dito sa Germany. So ngayon ang unang sinabi ko sa inyo ay yung pagkakaroon ng anak. So ngayon, ang vlog natin ngayon guys ay tungkol naman sa batas ng pag-aasawa dito sa Germany. So ngayon, mag-umpisa tayo guys. Halimbawa, nag-asawa kayo ng German or may nakilala kayong German and then nag-asawa kayo. So ang batas dito ng pag-aasawa ng German ay ganito. Yung mga ibang Pilipina na naghahangad ng APAM na mapangasawa dahil kuno may mga ari-arian, si lalaki or may bahay at lupa or kung ano man mga materials na bagay si lalaki. Huwag po kayo doon matukso kung anong mayroon si lalaki or si babae pag nakilala nyo. Kasi guys, ang batas dito sa Germany, pagka nag-asawa ka ng German, kung alimbawa, dumating kayo doon sa point na magkahiwalay kayo or mag-divorce kayo, dito guys, sa Germany, hindi mo na dito kailangan ng prenup kagaya dyan sa Pilipinas. No? Kasi dito sa Germany, automatic na pag kayo kinasal at kung ano yung pag-aari ni lalaki o ni babae bago kayo ikinasal, hindi mo yun guys makukuha pag kayo nag-divorce. No? Uulitin ko guys, kung anong mayroon sa German na bago nyo sila nakilala at dumating ang point na nag-asawa kayo at hindi nag-workout ang asawa nyo at dumating sa point na nag-divorce kayo, kung anong pag-aari ng German bago nyo sila nakilala, hindi nyo yun makukuha. Kasi dito sa Germany, automatic dito na kung anong mayroon siya bago mo nakilala, ay iyon ay walang habol si lalaki or si babae. Ganon dito guys sa Germany. Hindi kagaya dyan sa atin na pag mayaman si lalaki or si babae, bago sila ikasal, gagawa muna sila ng prenup na para pag naghiwalay sila, walang makukuha si babae or si lalaki dun sa ari-arian nung bawat isa. So ngayon guys, ang pwede nyo lang ditong paghatian pag kayo nagkahiwalay ay yung kung ano ang naipundar nyo after marriage. Kasi conjugal yun, no? Parang kagaya yun sa atin, kung ano yung naipundar nyo mag-asawa, yun ang paghahatian yung dalawa pag naghiwalay kayo. Pero dito sa Germany guys ay iba. Ngayon, halimbawa, namatay si lalaki or si babae, tapos walang anak si lalaki or walang anak si babae. Ngayon, yung ari-arian na naiwan nung nilalaki o ni babae, mapupunta yon sa pamilya ni lalaki o ni babae. No, automatic yung guys. At halimbawa naman, kung may anak, si babae o si lalaki, sabihin na natin na kahit matagal na nilang hindi nakita yung anak nila dito, ang gobyerno dito guys, pag namamatay, si lalaki o si babae,
chinecheck yan ng gobyerno na ito ba may anak ba to, ganyan-ganyan, may ari-arian to, kailangan hanapin natin yung anak nito. So automatic yun na mapupunta yung naiwan ni babae o ni lalaki doon sa anak or sa pamilya. No? Kaya dito, sinasabi ko yan sa inyo kasi iba-iba ang batas ng iba-ibang bansa. Kaya nga sinasabi ko, yung iba kasi dito guys, pag narinig nila na, oh foreigner yan, ganyan, mayaman yan, ganyan-ganyan. Huwag kayong masisilaw doon guys, kasi alam nyo, kahit anong yaman ng lalaki, hindi nyo yun makukuha pag namatay si lalaki o si babae, no? Kasi dito automatic yun. Unless na lang na si babae or si lalaki ay gumawa ng testamento na pag ako namatay, gusto ko mapunta ito sa asawa ko. Lahat ng ari-arian ko mapunta sa asawa ko. Pero pag hindi gumawa ng testamento si lalaki o si babae, wala kang makukuha doon kung anong naipundar nila before na mapangasawa mo sila. Kasi guys, nangyari yan dito, no? Mayroon akong nakilala. Tapos ngayon, yung anak, 20 years na walang contact sa father kasi divorce yung parents nila. 20 years na walang contact yung anak doon sa father. Kasi si anak nakatira sa mother. So ngayon 20 years hanggang tumanda na yung lalaki, wala siya contact sa anak. Tapos ngayon yung bahay nung tatay ang nakalagay doon, unang nakalagay sa notar niya na pag ako namatay, ang bahay ko mapupunta sa pamangkin ko at sa kapatid. No? Ngayon dumating ang point na nag-contact na itong anak doon sa tatay. So, ang ginawa ng tatay, pumunta sa notar, pinapalitan niya ngayon yung testament niya doon sa titulo ng bahay niya na pag ako namatay, ang magmamana ng aking bahay at kung anong naipon ko ay yung anak ko. So, ngayon nagkagulo sila kasi alam ng kapatid na siya ang nakalagay sa unang testamento. Ngayon, nung namatay yung tatay, so, naghabol ngayon si kapatid doon sa bahay. So, ngayon dito, kahit maghabol si kapatid doon sa may bahay, wala na siyang habol doon guys kasi ang nakalagay doon sa notar ng mga papeles ng bahay ay yung anak. Although kahit ilang taon pa silang hindi nagkita kasi dito automatic yan pag namatay si lalaki o si babae, kukontrolin nila yan na kung may anak ka ba, may naiwan ba tong anak, o kahit sabihin mong hindi pa kayo nagkita since birth, pagka may anak ka, obligado yan. Sa anak mapupunta yung bahay, yung ari-ari, kung anong mayroon yung lalaki. Pero kung wala naman anak guys, yung si lalaki o si babae, automatic yan, doon sa pamilya, nung babae, nung lalaki, mapupunta kung anong ari-arian nung babae. At yung asawa niya ay walang habol doon. Kasi yun na ang batas dito. Kaya yung iba dito, huwag kayong masilaw na yung iba dyan, oh foreigner, ganyan, may bahay at lupa, may kotse, ganyan-ganyan. Huwag kayo doon magsilaw kasi hindi naman yun mapupunta sa inyo kahit pakasalan pa kayo ng 10 beses ng lalaki o ng babae. Yeah? Mag-divorce man kayo, wala kayong kahit saan kayo makarating guys. Kung anong, like I said, wala kayong habol doon. Kaya yun, yan ang batas ng pag-aasawa dito sa Germany. Kung anong naipundar ni lalaki o ni babae at dumating sa point na naghiwalay kayo, ay walang habol doon yung si babae o si lalaki. No? Dahil iyon ay naipundar niya bago ka pa dumating sa buhay niya. Ang pwede nyo lang, ang paghahatian nyo lang kung anong naipundar nyo dalawa nang nag-asawa kayo.
Alam nakapundar kayo ng bahay, o pag naghiwalay kayo, paghahatian nyo yun. Pero kung si babae o si lalaki nakilala nyo na may house in lot na siya at namatay ang isa sa kanila, ay hindi nyo yun makukuha at wala kayong habol doon. Kahit saan batas pa kayo makarating. So guys, sana hopefully guys, naisishare ko sa inyo ang mga batas dito sa Germany, pero hindi ko lang alam kung same batas ng iba-ibang bansa, ganyan. Kaya advice ko lang, wag kayong wag kayong manlaki ng mata o magka-interest sa mga foreigner na malaman nyo, ito mayaman to or may house in lot to or ganito. Kasi pag dumating sa point na yon ay wala kayong makukuha doon guys. Ganun. Kasi true experience ko yan dito sa Germany at marami na ako ditong alam na mga batas sa Pilipinas, sa Germany, correction. So guys, yun lang guys ang aking ma-share sa inyo at gagawa po ako ng mga next na naman guys. Ang abangan nyo, ang next ay ang pagkakaroon ng driving license dito sa Germany. Abangan nyo yung guys kasi doon malalaman nyo kung gaano kahigpit ang Germany sa driving license. So guys, that's all for today guys. Bye! Thank you for watching and nice weekend po. Bye!